What's up mga idol? This is Mau26 Motovlog and today re-review po natin itong 2025 ADV 350. Nahiram natin ito kay Sir Howard. Bagong bili lang niya ito and may mga accessories na siyang inilagay na gusto kong i-share sa inyo para magka-idea kayo kung ano yung mga pwedeng yung ilagay sa bagong ADV 350. So tara, i-review natin siya. Andito kami ngayon sa may Bungabon, Nueva Ecija at i-road test natin siya at papakita ko yung mga some features na meron ang motor na ito. So let's go mga idol! So right now mga idol, ito yung sound ng ADV 350 kapag naka-start using stock muffler mga idol. Alright mga idol, i-test ko ngayon yung seat height niya, no? Papakita ko siya sa inyo. So sa height na 5'3", wearing leather boots, i-test natin yung seat height ng ADV 350 para makita nyo kung abot ba ng 5'3". So, mas magandang gawin ay side stand nyo muna kapag sasakay kayo ng medyo mas malalaking scooter. Yung upuan niya medyo malapad. So kita nyo, tiptoe ako, both sides, both paa, tiptoe siya. Pero kung sanay kayong mag-drive ng malalaking scooter o malalaking motor, alam nyo naman na okay na sa 1 foot lang, right foot or left foot kung saan kayo komportable. Sa case ko naman, mas komportable ako gumagamit ng right foot, lalo na sa malalaking scooter. So both feet kaya naman. Actually kung ibabase mo siya dun sa motor kong isa na ADV 160, parang ganito rin yung kanyang seat height. Tiptoe din ako, dalawang paa kapag nakatayo yung motor. Pero madalas dahil magaan lang yung ADV 160, 1 foot lang ako. Okay lang sa akin, wala nang problema. Kapag north loop na ako sa 160 and maraming biyahe. Dito naman, kayang-kaya naman. Yung manubelan niya, ito kasi in case nito, naka-handlebar riser siya. So ito naman, sa case ng 350 na to, naka-handlebar riser na siya. Parang ADV 160 lang ginagamit ko. Ang difference dito ay parang mas malapad yung kanyang handlebar. Siguro mas maganda handling nito. Mamaya subukan natin kung paano siya i-ride. Alright mga idol, ito na yung ADV 350 na i-review natin ngayong araw. So dito tayo ngayon sa isang parang private resort dito sa may Bungabon, Nueva Ecija. Nasa bungad lang ito bago kayo po ang kapunta dun sa may mga zigzag part ng Bungabon. So kasama namin dito ang grupo namin na Jet Riders Pampanga. Andito sila. Pinunta namin sila dito kasi kagabi pa sila andito. So ito idol yung ADV 350 ni Sir Howard na pinahiram sa atin para ma-review at magpakita sa inyo ano yung mga features na meron siya. So siya nga pala mga idol, ito pala yung mga accessories na in-add niya dito. So meron siyang big disc brake, ayan, na pinalitan kasi sabi sa mga reviews medyo mahina yung preno ng ADV, pero hindi ko lang sure tatry ko muna. So ayan, pinalitan niya ng mas malaking disc brake, tapos nagpalit na rin siya mga ibang alloy aluminum bolts na tawag dyan. So ayan, nilakyan niya yung disc brake para mas maganda yung kanyang aesthetic at same time mas maganda yung kanyang braking power, no? Tapos naglagay na rin siya ng GR na accessories dito na auxiliary lights at mga MDL, ito nasa baba yung mga flat type ng Senlo. So ayan mga idol,
Tapos nagpalit na rin siya ng Europa na busina dito sa motor na to, mga idol. Ano pa ba yung pinalitan niya? Dito mga idol, naglagay siya ng quad lock na may charger. Andito siya. And nagpalit na rin siya mga cover ng brakes na silver color. Ayan. Ito yung mga switch ng kanyang Senlo at ng kanyang GR. Same time, dito sa likod naman wala pa siyang napalitan dito sa likod. Maganda naman yung kanyang suspension tsaka yung mudguard. So sa harapan, ito yung mga napalitan din niya. Yung mga sa footboard, alloy na rin siya. At the same time, meron siyang crash guard. Di ko lang alam kung tama-tama sa kapag banking, pero mukhang hindi naman kasi mataas yung motor. So ayun mga idol, i-road test natin siya ngayon. Let's go! So yun mga idol, i-road test natin itong motor ni Sir Howard dito sa may Bongabo, Nueva Ecija. Maraming dumadaan ng mga motor ngayon na mabibilis tsaka mga truck. So ayun, sa stand muna para safe. Medyo malapad kasi itong motor. So road test natin siya dito sa daan ng Bongabon, no? So start. Tulad pa rin ng ADB 160 or any keyless ng Honda, no? So yung makikita yung gauge nya. Start natin. Yan. So dito sa gauge nya mga idol, andito yung fuel nya, yung odometer reading. Mayroon siyang pwede rin mag-connect yung cellphone, no? At marami siyang mga features. Dito mo siya may control, no? Yan, makikita mo yung trip nya dito. Tapos press mo naman sa right, kikita mo yung sa fuel, kikita mo yung range nya, yung settings. Ayan, madali lang siyang i-navigate, no? Pansin mo habang umaandar yung motor, naririnig mo yung kanyang fuel pump. Malakas yung tunog ng kanyang fuel pump. Siguro dahil mas malaki na yung fuel pump niya, at mas malaking injector yung sinisuplo niyang gas, kaya rinig mo yung kanyang fuel pump. Pero hindi naman siya tipong annoying, no? So tara, subukan natin siya dito sa may Bongabon mga idol. Yung power niya, subukan ko muna. Alright. Oh, swabe yung andar niya, oh. Paakyat yung daan dito, pero okay lang yung ano natin. Oh, ang ganda ng power niya mga idol. Maganda yung kanyang response. Uphill tayo, hindi siya nahirapan. At the same time, smooth yung kanyang andar. Tsaka tahimik yung makina niya, hindi siya gigil. Ganda mga idol. Yung road condition dito mga idol, medyo bumpy, no? Kahit makikita nyo maganda yung daan, medyo may pagka bumpy. Pero yung suspension niya, una sarapan, okay siya, upside down fork, maganda yung kanyang play. Dito sa likod, may mga review na sinasabi yung likod na suspension ng ADV 350 ay medyo matagtag. Pansin ko nga, medyo matagtag siya, pero dahil medyo malambot yung upuan niya, maganda yung salo sa puwet, hindi mo masyadong nararamdaman yung lubak, yung bumpy ng road, no? Hindi ko lang alam kung sa katagalan medyo mararamdaman mo na siya. Pero kung galing ka sa komportabling motor, maninibago ka. Pero so far okay naman siya. Okay naman yung pagka stiffness nung kanyang upuan at saka suspension. Ganda ng handling mga idol, oh. Magaan lang siya. Parang lumapad lang yung manubela mo. Ganda ng cornering niya, hindi siya lumalaban. Di ba may mga motor na kapag binabanking mong ganyan, parang hinihila kang pababa, no? Parang mga ibang Pinoy. Joke lang. Pero try natin siyang ay, salamat. Corner niya, ang ganda, oh. Tapos yung recovery niya maganda din. Maganda yung recovery niya.
kapag nawalan ka ng momentum. Uy, may ginagawang daan. Tsaka sa height kong 5'3", mga idol, nakasagad ako dito sa upuan niya, dito sa may parang backrest niya. Nakasagad ako. Kaya mas maganda yung niya, yung sitting position. Sinabi ko kay Sir Howard, ayoko nang mag-upgrade from 160. Pero mukhang magdadalawang isip ako Antay lang tayong right time kung makapag-upgrade tayo ng 350, mga idol. Ganda niyang ginagamit Parang hindi siya lumalayo dun sa ADB 160. I mean yung sa sitting position, no? Ang lang dito, medyo mataas yung kanyang footboard. Kung ikaw ay mas matangkad, medyo yung knees mo medyo tumataas din. Pero yung space niya dito malawang. Paka-komportable niyang gamitin. Yung ADB 350, mga idol, nakadesign siya as parang dual sport, no? Yung medyo pagka-stiffness ng kanyang suspension, reasonable naman, lalo na kung nasa mga area ka na mga zigzag, ganyan. Mas stable yung kanyang suspension. Hindi ka tumatalbog ng parang inaalon na ganun. So may pagka-sporty pa rin siya. Ganda Kung may backride ka dito, mas stable siya. Pero okay naman. Medyo may pagkatagtag nga siya, pero dahil sa weight ng motor, nagiging stable siya. Kasi pansinin nyo, kahit isang kamay lang ako dito, isang kamay lang gamitin ko, maganda pa rin yung handling ng ADB 350, mga idol. So kung mag-upgrade kayo from 160, I think reasonable siya. Sulit naman. Sarap niyang pang corner, banking. Maganda sa mga motor na medyo malalaki, mga idol, kapag nawalan ka ng momentum, pumipreno ka, mabilis yung kanyang recovery. Lalo na dito 350cc to, mga idol, lumalapit na siya sa mga 400. Ang ganda pag ginagamit mo siya, magaan siya, mga idol. Lalo na maganda yung gulong nakalagay dito, Metzeler. Ang ganda ng kapit. Tapos malaking tulong din tong windshield. Hindi masyadong mahangin. Kasi kung medyo mahangin to, yung boses natin medyo choppy na siya, no? Dahil sa wind resistance. Pero dahil may windshield tayo, nakakapagsalita tayo ng mas malinaw, mga idol. Ganda. Mukhang maabot ako ng baler dito Sobrang gandang gamitin. Andito pa rin tayo sa may Bungabon, mga idol. Sarap gamitin. Ganda ng cornering. Tapos yung throttle niya, mga idol, kaya hindi siya ganun kabigat dinadala. Magaan yun ngayon throttle, Di ba may mga motor na mapapasin nyo, ang bigat din yung drive, bigat ng throttle. So katagalan, nagkaka-strain sa inyong kamay. Ganda. Ano ba bang gusto nyo malaman sa motor na to? Yung fuel tank capacity nito, enough na siya kung mag-endurance ka or mag-long ride. Sarap So dito tayo sa may Aurora Province marker, mga idol. So sabi ko hanggang dito lang ako. Pero ikot pa tayong konti. Ingat, boss. Okay daw yung 350, nakita din nila. So ito yung Maria Aurora picturein din natin gamit ang ADB 350. Ganda So
Sa mga ganitong terrain mga idol, hindi siya nahihirapan. Kahit hindi ka man magkalahati ng throttle, maganda yung kanyang response. Sulit na sulit yung upgrade mo dito kung galing ka ng mas maliit na CC, no? Mas maliit na motor. Tsaka yung TFT niya mas maganda kumpara sa mga 160 kasi yun mga monocolor lang. Ito colored na. So balik na tayo mga idol, hanap tayong ikutan. So ikot natin. Try natin ikot kung maayos, hindi mahirap. Parang 160 lang talaga. Ang gaan ikot. Magaan yung motor, maganda yung kanyang weight distribution. Napapabilib ako dito Kasi mga idol dati, kung makikita nyo yung mga unang Facebook post ko, kung makikita nyo yung mga unang post ko sa sa YouTube, ang una kong motor na binlog ay yung X-Max 300. Yun mga idol, talagang feeling ko sobrang laki ng motor. Or ayun ko, feeling ko ang laki-laki niya na medyo hirap ako. Lalo na sa pagliko, medyo mahirap siyang iliko Hindi ko alam, siguro sa bigat niya. Tinggal tayo dito. Yung maganda dito mga idol sa side stand niya, hindi dito yung pinaka hook ng niya para sipain mo siya. Andito siya sa bandang taas. So hindi siya mahirap i-side stand, no? Tapos dito pala sa ADB 350 mga idol, napansin ko, sharing sila ng headlight ng ADB 160. Sinuka ko yung size nila Tsaka yung design, kung mapapansin nyo, same sila. So linakihan lang yung kaha, tapos yung headlight ng same lang sila. Pero okay lang, hindi naman malaking issue. Importante dito, mas malaki yung frame niya, mas maganda yung suspension, mas malaki yung mga gulong, mas malapad, mas malaki yung makina, of course. Yung wheelbase niya mas mahaba. So sa height na 5'3", okay lang siya. Okay lang siya. Hindi ka magmumukhang maliit. Di tulad ng sa X-Max. Yung upuan kasi ng X-Max pag ganun kung tinabas mo siya. Ito, maganda na yung upuan niya. Halos wala ka nang gagawin. Add-on accessories na lang kung sakali. Ganda. So yun mga idol, sana may mga information ako nasabi na makakatulong sa inyo na kung magde-decide kayo mag-upgrade o hindi. Ang ganda. Sabukan nyo mga idol, meron tayong isang i-review pa, yung ADX 300 ni Kin, kapatid ni Sir Howard. So ang ganda, sulit. Mapapaisip ako kung mag-upgrade ako. Worth it yung upgrade. Ang ganda. Para ka lang nag-drive ng ADB 160. Let's go. Best friend's phone, just looking for a picture from a rodeo show. When I stopped on a smile I'd never seen, sunlight on her hair, soft and sweet as a dream. Didn't know her name, didn't know her town, but my heart kicked in like a bucking bronco down, and I laughed, said, "Who's this?" Paano start yan? Ganon din? Nakapatay. Ganon din? Pag walang ilaw, kumari. Ay, walang ilaw, kumari, walang ilaw. Oh. Pindutin mo dito. Ha? Ayan, red siya, no? O, dapat blue. Dapat blue, gitna mo lang. Ah. Pindot. Yun. Pinakaba mo naman? Maliit. So yun mga idol, tapos ng tating i-test yung yung ADV 350 ni Sir Howard. Ngayon test naman natin itong ADX 300 ni Sir Kin na gawang Kimco. 300cc din siya, same category ng X-Max, no? So kanina tinuro niya sa akin paano siya i-start. So paano daw? Ganun lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 1
Tapos start, yun. Kanina pag pinindot mo to, iba yung kulay. So pag pinindot mo ulit, magiging blue. Then pwede mo na siyang start. Ganun pala siya. So yun mga idol, try natin itong ADX 300. Pray muna tayo bago tayo umalis. Let's bow our heads. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Lord, thank you sa magandang panahon na binigay mo sa aming pag-ride. At we commit to you, Lord, ang biyahe namin sa aming pag-uwi. Ikaw ang magbigay ng guidance about isa sa amin. Iiwas mo kami sa anumang motorcycle breakdown at accident sa daan namin dadaanan. Dahil may naghihintay pa sa aming mga kanya-kanyang tahanan. Ito mga idol, gamit na natin ang Kymco DTX 300. Sa unang upo natin ay naramdaman natin kaagad ang kanyang bigat. Pero kung titignan natin yung specification nila ng ADV 350 at ng DTX 300 ay mas mabigat ng 4 kilo si ADV 350. So sa pagpatuloy ng ating paggamit sa DTX 300, mas mapapansin natin na mas madali siyang i-flickable kumpara sa ADV 350. At mapapansin natin mga idol sa cornering, kapag recovery point na, mas magaan si DTX 300. Katapos mas agile siya. Para siyang NMAX kung titignan natin, no. Naramdaman mo lang yung kanyang bigat kapag nakahinto ka. Pero kapag umandar ka na, magaan na siya. As in magaan. Yung recovery din niya after slow moving tapos bigla kang arangkada, maganda rin yung kanyang engine response. Ramdam mo rin yung pagka 300cc niya, no. Yung DTX pala mga idol, meron pa siya isang variant which is yung DTX 350. 4 valves yun. Itong DTX 300, 2 valve siya, and 300cc. Water cooled din ito. Ngayon mga idol, na-try ko lang ito kasi ito yung nadala ni Sir Kin dito sa aming ride. And maganda yung kanyang performance overall, no. So kung gusto mong mag-upgrade ng 300cc category pataas, itong Kymco DTX 300 isa siya sa mga magagandang option, lalo na kung bitin ka sa budget, kung gusto mo mag X-Max or kung gusto mo nang mag ADV 350 na category. Ang 300cc na ito ay swak na swak sa budget, matatag din naman, at kilala yung Kymco sa paggawa ng mga scooters at number 1 sila sa Europe market. So sa atin, meron din silang planta dito sa may bandang Laguna. Ang mga parts nito ay wala rin problema. Approve sa akin itong DTX 300 mga idol. Maganda. Kung interesado kayo, check kayo sa mga nearest dealership dito sa ating lugar. And by the way, for sale nga pala itong DTX 300. Siguro i-comment nyo na lang ako para may share ko sa inyo yung mga ibang information kung gusto nyo siyang tignan. Located pala siya sa Anguila City, Pampanga mga idol. And low odo lang siya. Bago rin yung gulong. Pinalitan yung gulong kasi para mas maganda yung kanyang magiging overall performance, at at the same time ginagamit din siya ni Sir Kin kaya gusto niya bago ang gulong. Kaya sulit na sulit to kapag binili niyo mga idol. Alright. So yun mga idol, nakabalik na tayo sa ating ADV 160, no? At feeling ko bisikleta yung laki ng dinadrive ko ngayon. Sobrang liit kumpara sa mga 300 yung dinadrive ko kanina. Sobrang gaan ulit. Pero yun mga idol, yung difference na napansin natin doon sa mga motor na test natin kanina, may D350 mga idol, okay siya. Maganda yung recovery niya sa mga uphill, maganda rin yung handling niya. Tapos pag piniflick mo siyang ganyan, maganda yung weight distribution niya, no? Kaya kung i-rate ko siya ng up to 10 plus yung suspension niya, nasa mga 9, no? Kasi wala naman perfect na motor eh. Pero nasa 9 mga idol. Medyo mahangin na yun, hindi ko lang kung maganda yung pick up ng microphone ko, no? So next yung yung ADX 300, una mapapansin mo mabigat siya, lalo pag tinatayo mo siya, mabigat siya, no? And then sa power naman, nasa 290 plus cc daw yun. Syempre mas mapuwersa pa rin yung ADV 350, no? Pero hindi naman siya lumalayo. I mean, makakasabay naman siya. Ang lang niya, yung bigat niya kapag slow moving, ramdam mo. Pero yung handling niya maganda. At the same time, kapag lumalakad na siya, maganda rin siya. Magaan din siya. And suspension, mas maganda yung suspension niya kaysa sa ADV. Kasi ADV medyo stiffer siya.
tsaka mas long yung suspension niya, no? Mas matalbog. ADX hindi, mas maganda. Although in terms of manubela naman, pareho silang malapad na manubela, pero mas maganda yung ADB 350. Yan, tulad ng sabi ko sa review kanina, kung on budget ka pero gusto mo ng 300cc, maganda yung ADX na Kymco. Kung medyo malaki-laki budget mo, pwede ka mag ADB 350 or XMAX 300. So ayan mga idol, sana may mga napulot kayo doon sa mga review natin ngayong araw sa ADB 350 as yung ADX 350, ADX 300. Alright mga idol, pauwi na kami galing Bungabo, Nueva Ecija. Alright, God bless po sa inyo lahat.